Ako si Mia, 14 na taong gulang at mahilig sa mga kwento ng alamat at kababalaghan. Sa aming maliit na baryo, kung saan ang bawat kanto ay puno ng mga lumang kwento, ako'y namuhay na may malikot na imahinasyon. Isang araw, habang naglalakad-lakad sa likod ng aming bahay, napansin ko ang isang matandang puno ng balete. Ang puno'y tila matagal nang hindi napapansin, ngunit sa aking mata, ito'y puno ng hiwaga. May kakaibang hatak ang puno sa akin noong araw na iyon. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, lumapit ako at sinubukang tingnan ang paligid nito. Napansin ko ang isang maliit na butas sa puno, tila isang lihim na lagusan na nag-udyok sa aking kuryosidad. Nadala ng pagkamausisa, ipinasok ko ang aking kamay sa loob ng butas. Sa aking paghipo, naramdaman ko ang isang malamig na bagay na tila isang makinis na bato. Nang hatakin ko ito palabas, biglang nagbago ang hangin. Isang malamig na ihip ang dumaan sa aking katawan at narinig ko ang isang mahinang bulong. 100 taon. Ang sabi ng tinig, halos isang hikbi sa hangin. Napaatras ako sa gulat. Ang aking puso'y bumilis ang pagtibok at ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ko ang bato. Nagsimula itong magningning ng maputlang liwanag at kasabay nito'y naramdaman ko ang isang malakas na kalampag na parang mula sa ilalim ng lupa. Ang lupa'y tila umuuga at ang paligid ay nagbago. Ang kulay ng kalangitan ay tila nagdilim at ang mga dahon ng puno nagkakandahulog. Anong nagawa ko? Bulong ko sa aking sarili, puno ng takot at kaba. Sa aking likuran, narinig ko ang isang malalim na boses, mistulang mula sa isang malalim na hukay. Sino ang nagising sa akin mula sa aking mahimbing na pagtulog? Nang ako'y lumingon, nakita ko ang isang anino na unti-unting nagiging malinaw. Isang figura ng isang mandirigma, nakasuot ng sinaunang baluti at may hawak na espada. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab ng apoy, puno ng determinasyon at galit. Bata, ikaw ba ang nagbukas ng lagusan? Ang tanong niya, tinig na puno ng awtoridad, ngunit may di may paliwanag na lambing. Hindi ako makapagsalita. Ako'y napatitig lamang sa kanya. Hindi alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang kwento ng digmaan at pagkatalo, ng pag-asa at pagkabigo. Isang siglo ng katahimikan ang nawala at siya'y nagising sa isang mundo na hindi na niya kilala. Ano ang pangalan mo? Tanong niya muli. Ngayoy mas mahinahon. Ang kanyang tinig ay tila may kakaibang epekto sa akin. Nakakapawi ng takot at nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Mia. Sagot ko, halos isang bulong. Ako si Mia. Salamat, Mia, ang sabi niya, at ngumiti siya ng bahagya. Ako si Lakan, ang tagapagtanggol ng mga naapi, at ngayon, ikaw ang aking gabay sa bagong mundong ito. Ngunit bago ko pa man masagot ang kanyang pagkilala, biglang nagliwanag ang paligid. Ang liwanag ay nagmula sa batong hawak ko pa rin. At sa isang iglap, nakaramdam ako ng matinding sakit sa aking ulo. Tila ba may puwersang pumapasok sa aking isipan. At doon ko na lamang, hindi lamang siya ang bumalik mula sa nakaraan. May mas malalim pang lihim na unti-unting nagbubunyag. Isang lihim na magpapabago hindi lamang sa akin, ngunit sa buong baryo na rin. Pagmulat ko ng aking mga mata, hindi ko na kinailangan pang ipag-alala ang mapanglaw na paligid ng lumang kagubatan. Ang mga puno'y tila nag-uusap sa bawat ihip ng hangin at ang bawat hakbang ko'y tila binabantayan ng mga nilalang na matagal nang nananahan sa dilim. Sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Sa aking harapan, nakatayo ang isang lalaki na tila kinulayan ng mga alamat at kasaysayan. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa pananabik at pagkamangha, habang ang kanyang damit ay waribang niluma ng panahon. Siya ang bayani
Kayang kakayan di andi amay ang tagapagtanggol na ayon sa mga kwento ay natulog ng 100 taon. Anong taon na? Ang una niyang tanong, paos at puno ng kuryosidad. Sinabi ko sa kanya ang taon at napansin ko ang pagngiti sa kanyang labi. Isang nangngiti na nagpapahiwatig ng pag-asa at pagsisimula. Habang naglalakad kami pauwi, unti-unti niyang ikinuwento ang kanyang nakaraan. Siya pala ay isang mandirigma noong panahon ng mga digmaan sa ating lupain. Itinuring siyang bayani dahil sa kanyang tapang at kakayahang magtanggol sa mga inaapi. Subalit nang matapos ang kanyang misyon, siya'y isinumpa ng isang makapangyarihang salamangkero upang matulog ng 100 taon bilang parusa sa kanyang pagtutol sa kagustuhan ng salamangkero. Hindi ko akalaing ang isang napakabata pang tulad mo ang gigising sa akin, aniya habang nakatingin sa akin nang may pagtataka. Hindi ko rin alam kung paano kita nagising. Sagot ko, totoo namang hindi ko sinasadya. Ang tanging ginawa ko lamang ay humawak sa lumang espada na nakatusok sa lupa. At saka ko naramdaman ang kakaibang init na dumaloy sa aking mga kamay. Habang patuloy kaming nag-uusap, napansin kong may mga pagbabago sa paligid. Ang mga kulay ng kagubatan ay tila nagiging mas maliwanag. Ang mga bulaklak ay biglang namulaklak. At ang mga ibon ay nag-awitan. Tila bumalik ang sigla ng kalikasan sa kanyang pagdating. Ngunit ang aming pag-uusap ay naputol nang may marinig kaming mga yabag mula sa kagubatan. Agad kaming nagtago sa likod ng isang malaking puno. Mula sa aming pinagtataguan, nakita namin ang isang grupo ng mga nilalang na hindi ko pa nakikita noon. Mga nilalang na tila gawa sa anino, mga matay nagliliwanag na pula, at ang kanilang presensya ay nagdadala ng lamig sa paligid. Mga alagad ng salamangkero, bulong ng bayani, halatang may halong takot at galit sa kanyang tinig. Mukhang alam nilang nagising na ako. Hindi nagdalawang isip ang bayani. Hinugot niya ang kanyang espada at marahang lumapit sa mga nilalang. Nag-aalab ang kanyang mga mata habang hinaharap ang panganib. Habang nakatago, nakita ko kung paano siya lumaban. Tulad ng isang alamat na muling nabuhay. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tiyak. At sa bawat hampas ng kanyang espada ay naglalaho ang mga nilalang na tila mga usok na tinangay ng hangin. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, hindi ko naiwasang makaramdam ng takot para sa kanya. Alam ko na hindi lahat ng kwento ng bayani ay nagtatapos sa tagumpay. Habang patuloy siya sa pakikipaglaban, sumiklab sa aking isipan ang isang tanong. Paano kung ang mga nilalang na ito ay hindi lamang ang simula ng mas malalaking panganib? Sa paglipas ng oras, nagwagi ang bayamani, ngunit halatang pagod na siya. Lumapit siya sa akin at nagsalita. Iisa lamang ito sa mga pagsubok na kakaharapin natin. Kailangan nun nating maghanda. Ang salamangkero'y malamang hindi titigil hanggang hindi niya ako muling napapabalik sa pagkakatulog. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinasabi. Sa kabila ng aming pagkapanalo sa labanan, naroon pa rin ang panganib na nag-aabang. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ako'y hindi lamang isang saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Ako'y bahagi na ng kanyang kwento. Habang kami naglalakad pabalik sa aming bayan, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa bayani. Para bang sa kabila ng kanyang kapangyarihan at kasaysayan, siya ay tulad ko rin, isang tao na nagtataglay ng takot at pag-asa. Ngunit bago pa man kami tuluyang makarating, naramdaman kong may mali. Mula sa likod ng mga puno, may lumitaw na anino. Isa pang nilalang ang sumulpot, ngunit kakaiba ito sa mga nauna. Ang kanyang anyo ay nagbabago-bago at ang kanyang mga matay puno ng karunungan at kasamaan. Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi mo maaangkin ang kinabukasan, bayani. Ang sumpa ay
ay hindi na mababawi. Sa paglingon ng bayani, nakita ko ang pagkabahala sa kanyang mukha, isang bagay na hindi ko inasahan mula sa isang alamat. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang laban ay hindi pa tapos at ang tunay na panganib ay nagsisimula pa lamang. Sa pagmulat ng mga mata ko, tila ba ang buong paligid ay nagbago. Ang mga puno ay tila mas malalaki. Ang mga kulay ng kalikasan ay mas matingkad. At ang hangin ay puno ng misteryo't mahika. Sa kabila ng aking kaba, isang bahagi sa loob ko ang nagsasabing ang lahat ng ito ay tama, na ang pagbangon ng bayani ay isang bagay na dapat mangyari. Simula noong araw na iyon, ang mundo ko ay naging kakaiba. Ang bayani, silang ay laging nasa tabi ko. Hindi ko alam kung paano ko siya nagising, ngunit alam ko na may malalim na koneksyon kami. Isang gabay na hindi ko maipaliwanag ang nagtulak sa akin upang hanapin ang kanyang libingan sa gubat. At sa paghawak ko sa kanyang sinaunang espada, siya ay muling nabuhay. Sa aming mga pag-uusap, natutunan ko ang kanyang kwento, kung paano niya ipinagtanggol ang ating mga ninuno laban sa mga mananakop, kung paanong ang kanyang tapang at kabayanihan ay naging alamat. Ngunit sa kanyang muling pagkabuhay, may mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Tila ba may puwang sa kanyang alaala, isang bahagi ng kanyang nakaraan na nawawala. At sa kabila ng kanyang kapangyarihan, may takot sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin, tinanong ko siya tungkol sa kanyang misyon. Ano ang layunin mo ngayon na ikaw ay muling nagising? Tanong ko, puno ng pag-uusisa. Ang aking misyon ay protektahan ang lupaing ito, sagot nila kansilang. Ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Ngunit tila may ibang puwersa na gumagalaw, isang anino na nagbabantang bumalik. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng malamig na pakiramdam sa akin. Sino o ano ang anino na iyon? At bakit tila ba ako ang susi sa kanyang pagkagising? Hindi ko alam, ngunit alam kong kailangan kong malaman. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming maglakbay upang tuklasin ang mga sagot. Sa tulong ng mahika nila kansilang, nakita namin ang mga lugar na puno ng sinaunang kasaysayan. Isang gabi, sa paglalakbay namin sa isang lumang kuweba, natagpuan namin ang mga inskripsyon sa dingding na tila ba nagkukuwento ng isang labanan. Isang labanan laban sa isang makapangyarihang nilalang na tila nagtangkang sakupin ang mundo. Ang nilalang na ito, sabi nila kansilang, habang tinuturo ang isa sa mga figura sa dingding, ay ang anino na bumabalik. Siya ang dahilan kung bakit ako nagising. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay ng bagong direksyon sa aming misyon. Kung siya ay bumabalik, kailangan namin siyang pigilan. Ngunit paano? At bakit ako ang napili para sa layuning ito? Isang umaga, habang naglalakad kami sa gilid ng isang ilog, may naramdaman akong kakaiba. Isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Ang hangin ay tila bumigat, at ang mga alon sa ilog ay naging mas marahas. Bigla, sa gitna ng ilog, may umusbong na figura. Isang nilalang na tila binubuo ng tubig. Ang anyo nito ay alon, at ang mga mata nito ay naglalagablab sa galit. Ikaw ang susi, sabi ng nilalang sa akin. Ang kanyang tinig ay parang kulog na dumadagundong sa aking pandinig. Bago pa man kami makagalaw, isang malakas na puwersa ang tumama sa amin at kami ay natumba. Sila kansilang ay agad na tumayo, hinawakan ang kanyang espada at lumaban, ngunit ang nilalang ay tila hindi naapektuhan. Ang iyong kapangyarihan ay hindi sapat, lakansilang, sabi ng nilalang. Ang batang babae ang kailangan ko. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa muling pagkabuhay ng isang bayani. Ako ay bahagi ng mas malaking kwento, isang kwento na puno ng mahika at misteryo
na hindi ko palubos na nauunawaan. Habang kami ay nagtatangkang tumakas, isang liwanag ang biglang umusbong mula sa aking mga kamay. Ang liwanag na iyon ay tila ba isang sinaunang kapangyarihan na matagal nang natutulog sa loob ko. Ang nilalang ay napaatras, tila ba natatakot sa hindi ko maipaliwanag na enerhiya. Ako ang susi, bulong ko sa sarili ko, habang ang liwanag ay lalong lumalaki. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw sa akin. Ako ay hindi lamang isang aksidenteng bahagi ng kwento. Ako ang susi sa kapalaran ng mundo. Ngunit sa kabila ng aking bagong kapangyarihan, alam kong ang laban ay hindi pa tapos. Ang anino ay bumabalik at oras na para harapin ito. Sa pag-alis namin sa lugar na iyon, alam ko na ang aming misyon ay mas malalim kaysa sa inaakala ko. Ang mundo ay nasa bingit ng pagbabago at ako ang susi sa lahat ng ito. Ngunit paano ko gagamitin ang kapangyarihang ito? At ano ang magiging kapalaran namin ni Lakansilang sa harap ng mga darating na panganib? Isang tanong na nagbigay ng bagong takot sa akin. Ngunit sa parehong pagkakataon, nagbigay din ng bagong pag-asa. Sapagkat alam ko, sa kabila ng lahat, ang kwento namin ay nagsisimula pa lamang. Sa aking pagpikit, dama ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Para bang isang mahiwagang puwersa, ang nag-uudyok sa akin na bumalik sa lugar kung saan ko unang nakita ang sinaunang tagapagtanggol. Ang aking puso ay tila naglalakad sa alapaap, habang ang aking mga paa ay naglalakad sa lupa. Ang kakahuyan ay nagmistulang buhay. Bawat dahon ay umaawit ng sinaunang awit na hindi ko maintindihan. Sa isang iglap, narating ko ang puok na iyon, ang altar na parang lumang lugar ng pagsamba. Ang mga ukit sa bato ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, bawat simbolo ay tila may sariling kwento. Ngunit ang pinakanakakamangha ay ang figura ng tagapagtanggol na ngayon ay nakatayo sa gitna, puno ng buhay at lakas. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab, puno ng determinasyon at pag-asa. Ikaw ba ang aking tagapagligtas? Tanong niya sa akin. Ang tinig ay parang alon ng dagat na banayad, ngunit may kapangyarihan. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang ganoong tanong. Ako ba? Isang karaniwang bata lamang ako na nabighani sa mga kwento ng nakaraan. Ngunit bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa aking likuran. Isang malamig na hangin ang umiikot, puno ng nakakapangilabot na enerhiya. Kasabay nito, isang boses ang nagbulong sa akin, hindi mo siya dapat gisingin. May panganib na nagbabalik. Lumingon ako at doon ko nakita ang isang anino na tila dumarating mula sa kawalan. Ang kanyang anyo ay puno ng kadiliman, mga mata na naninibugho sa liwanag. Alam kong siya ang banta, ang panganib na bumabalot sa kwento ng tagapagtanggol. Ngunit bago pa man ako makagalaw, naramdaman ko ang kamay ng tagapagtanggol sa aking balikat. Isang init ang bumalot sa akin. Para bang ang kanyang lakas at tapang ay dumadaloy sa aking katawan. Magsama tayo, sabi niya, puno ng tiwala. Ang liwanag at kadiliman ay laging magkasama, ngunit ang ating puso ang magtatakda kung sino ang mananaig. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang anino. Alam kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang bayani, ang tagapagtanggol na nagising mula sa mahabang pagkatulog upang muling ipagtanggol ang mundo laban sa dilim. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, isang bagay ang hindi inaasahan. Ang anino ay biglang nagbago ng anyo. Nagmistulang isang batang babae na katulad ko. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang mga mata ay naglalaman ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Ako rin ay bahagi ng kwento. Sabi niya, ang tinig ay puno ng pighati. Ako ang naiwang bahagi ng tagapagtanggol, ang kadilimang hindi niya matanggap. Sa pagkakataong iyon,
napagtanto ko ang tunay na kwento ng tagapagtanggol. Ang kanyang pagkatao ay hati, ang liwanag at kadiliman ay nasa iisang katawan. Ang anino ay hindi kalaban, kundi bahagi ng kanyang sariling pagkatao na kanyang tinanggihan. At ako ang susi upang pag-isahin ang dalawa. Kung nais mong maging buo, sabi ko, kailangan mong yakapin ang lahat ng bahagi ng iyong sarili. Ang liwanag at kadiliman ay bahagi ng iisang kwento. Nakita ko ang pag-alinlangan sa kanyang mga mata, ngunit alam kong naririnig niya ako. Ang tagapagtanggol ay tumingin sa akin, puno ng pag-unawa. Tama ka, sagot niya. At sa isang iglap ay niyakap niya ang kanyang anino. Ang kanilang pag-iisa ay nagdulot ng napakaliwanag na enerhiya, isang pagsabog ng liwanag na tila umabot sa kalangitan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, may isang huling pahiwatig na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng liwanag, ang figura ng tagapagtanggol ay unti-unting naglaho. Kasabay ng anino, sila ay naging isang kumpletong pagkatao, ngunit wala na sa pisikal na anyo. Ako ay laging magiging bahagi ng iyong kwento. Narinig kong bulong ng kanyang tinig, ngunit may bagay kang hindi pa natutuklasan. Isang mahiwagang amulet ang naiwan sa altar, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ko alam kung ano ang hatid nito, ngunit alam kong ito ang susunod na yugto ng aking kwento. Ang aking puso ay puno ng tensyon at pananabik. Ano ang susunod na mangyayari? Anong kwento ang hatid ng amulet na ito? Sa kabila ng lahat, alam kong ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na paglalakbay sa daigdig ng liwanag at kadiliman, kung saan ang bawat hakbang ay puno ng hiwaga at posibilidad. Sa loob ng silid na iyon, na puno ng mga mahiwagang simbolo at alingaw-ngaw ng nakaraan, naramdaman ko ang bigat ng aking responsibilidad. Paano ko nga ba nagawa ito? Paano ko nga ba nagising ang isang bayani mula sa kanyang mahimbing na pagtulog? Ang mga tanong na ito ay parang mga alon sa aking isipan, hindi maalis-alis, patuloy na bumabalik. Habang nakatayo ako sa gitna ng silid, ang bayani, si Lakan Dumakulem, ay nakatingin sa akin nang may init sa kanyang mga mata. Ang kanyang presensya ay parang isang toring bato, matatag, at hindi matitibag. Ngunit sa kabila ng kanyang tindig, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tila ba naguguluhan sa bagong mundong kanyang kinasadlakan. Nagsimula ang lahat nang makita ko ang lumang aklat na iyon sa aming lumang aklatan. Simula ko, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Hindi ko akalaing ang mga salitang binigkas ko ay magdadala ng ganoong kapangyarihan. Tila naintindihan ni Lakan Dumakulem ang aking sinabi, ngunit nanatili siyang tahimik. Naglakbay ang kanyang tingin sa paligid, tila ba sinusuri ang bawat sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapakita ng kakaibang liwanag, na parang may lihim na kaalaman sa likod ng mga ito. Isang kaalaman na hindi ko palubos na nauunawaan. May dahilan kung bakit ako nagising. Wika niya sa wakas. Ang kanyang tinig ay parang halinghing ng hangin na may kasamang kulog. Sa loob ng 100 taon, ako'y naghintay, ngunit hindi upang magpatuloy sa dati kong misyon. May bagong pagsubok, isang panganib na nagbabalik. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong panganib ang kanyang tinutukoy? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, nagpatuloy siya. Ang mundong ito ay hindi na katulad ng dati, sabi niya, habang ang kanyang tingin ay naglalakbay sa mga pader na may ukit ng mga sinaunang kwento. Ang dilim na minsang aking nilabanan ay muling bumangon. At ikaw, batang babae, ikaw ang susi sa paglutas nito. Ako'y natigilan. Ako, isang simpleng estudyante lamang, na aksidenteng nakapagbukas ng lumang libro, ngayon ay susi sa paglutas ng isang sinaunang problema.
Ang ideya ay nagdala ng bigat na hindi ko akalaing kakayanin. Ngunit paano ko magagawa iyon? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Umikot si Lakan dumakulim sa silid at nang umabot siya sa isang luma at sira-sirang bintana, lumingon siya sa akin. Sa kabila ng ating pagkakaiba, tayong dalawa ay konektado. Ang kapangyarihan na nagising sa akin ay nasa loob mo rin. Naramdaman ko ang kakaibang init sa aking mga palad, parang may kasamang alon ng enerhiya na umaagos mula sa aking puso, palabas sa aking mga kamay. Ang liwanag na lumitaw ay nagbigay ng bagong pag-asa sa aking diwa. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon, naramdaman ko rin ang anino ng takot, isang takot na hindi ko palubos na nauunawaan. Lakan, wika ko, ano ang kailangan kong gawin? Ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay may halo ng pag-asa at pangamba. Ang dilim na ito ay hindi isang simpleng kaaway. Ito ay isang nilalang na may kakayahang mag-alis ng liwanag sa puso ng sinuman. Kailangan mong gamitin ang iyong kapangyarihan upang harapin ito at ang iyong puso upang talunin ito. Nagpatuloy siya. Ngunit maging handa ka. Ang dilim ay hindi nag-iisa. May mga nilalang na nagtatago, naghihintay sa kanilang pagkakataon. At sa sandaling ito, habang ikaw ay nagising, sila ay nagising rin. Nagsimula akong makaramdam ng pangingilabot. Ang ideya na mayroong mga nilalang na nagtatago sa dilim, naghihintay ng kanilang pagkakataon, ay nagbigay sa akin ng matinding kaba. Paano kung hindi ko kayang talunin sila? Paano kung ang liwanag na nasa loob ko ay hindi sapat? Ngunit bago pa man ako magpatuloy sa aking pag-aalinlangan, biglang bumukas ang pinto ng silid at isang malamig na hangin ang pumasok. Kasabay nito, isang anino ang dumaan sa harapan namin, mabilis at halos hindi ko makita. "Lakan, ano iyon?" Tanong ko, puno ng takot. Tumitig siya sa anino. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang una sa marami, sagot niya, na may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Ito na ang simula. At sa sandaling iyon, alam ko na ang aking mundo ay nagbago na ng tuluyan. Ang laban sa pagitan ng liwanag at dilim ay nagsimula na. At ako, isang batang babae lamang, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang mga unang sinag ng araw ay tila mga daliri ng liwanag na dahan-dahang bumaba sa kakahuyan, parang hagod ng mahiwagang kamay na nagtatanggal ng lambong ng gabi. Kasama ang mga ibon na nag-uumpisa ng umawit, bumangon ako mula sa aming kampo. Ang mga nakaraang araw ay tila isang panaginip. Hindi ko akalaing sa aking murang edad ay makikita ko ang mga bagay na dati nababasa ko lamang sa mga libro. Sa gitna ng kagubatan, naroon si Lakan Haraya, ang tagapagtanggol na aking aksidenteng ginising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Sa kabila ng kaniyang sinaunang kasuotan at kakaibang aura, may kung anong kapayapaan ang hatid ng kaniyang presensya. Pero alam kong hindi iyon ang dahilan kung bakit siya narito ngayon. May misyon kami, ang bumalik sa kaniyang panahon. Ngunit paano kita maibabalik sa iyong panahon? Tanong ko, habang iniihaw ang mga prutas na nakuha namin kahapon. Ang sagot ay nasa iyo, Aija, tugon ni Lakan Haraya. Ang kaniyang tinig ay parang agos ng batis, kalma, ngunit puno ng puwersa. Naguguluhan ako sa kaniyang sinabi. Paanong nasa akin ang sagot? Wala akong ideya kung paano makagalaw sa misteryosong mundo ng mahika. Higit pa ang bumalik sa isang siglo. Kasabay ng aming agahan, nagsimula siyang magkwento. Ang kaniyang tinig ay tila musika. Bumabalot sa akin ang kasaysayang kaniyang ibinabahagi. 100 taon na ang nakalipas bago pa siya tuluyang natulog. Ay may digmaang naganap. Siya ang pinuno ng hukbo ng mga mandirigma na nagtatanggol sa kaharian mula sa mga mananakop. Sa huling laban, ginamit niya ang natitirang kapangyarihan upang ipagkanulo ang sarili
sa isang mahimbing na pagtulog, umaasa na darating ang araw na siya'y gigisingin ng isang taong may dalisay na puso. Ako ba ang taong iyon? Tanong ko, sinusubukang intindihin ang kahulugan ng kaniyang mga salita. Ikaw ang nagising sa akin sa pamamagitan ng iyong presensya, Ija. Ang iyong dalisay na hangarin ang bumuhay muli sa akin, sagot niya. Ang kaniyang mga mata ay tila bumabasa sa kaluluwa ko. Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pakiramdam, parang may isang bagay na nagising sa loob ko na dati hindi ko nararamdaman. Sa mga mata ni Lakanharaya, nakita ko ang pag-asa, ngunit nakita ko rin ang pangamba. Alam kong may mas malalim pang dahilan kung bakit siya nagising. At ang dahilan iyon, ang kailangan kong tuklasin. Sa aming paglalakbay, nadama ko ang makapangyarihang enerhiya na tila umaagos mula sa paligid. Ang mga puno, ang hangin, at maging ang lupa ay may buhay. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsayaw sa musika ng kalikasan. Hindi ko maiwasang maramdaman ang koneksyon sa lahat ng bagay, na parang ako'y bahagi ng isang mas malaking kwento. Huwag mong kalimutang sundan ang iyong puso, Ija. Paalala ni Lakanharaya habang kami naglalakad. Ang iyong puso ang magiging gabay mo sa tamang landas. Sa kabila ng kaniyang mga salita, ang dilim ng kawalan ng katiyakan ay patuloy na bumabalot sa akin. Sa gitna ng kagubatan, bigla naming natanaw ang isang lumang istruktura. Parang isang altar na yari sa bato, puno ng mga ukit at simbolo na hindi ko maintindihan. Dito namin naramdaman ang mas malakas na enerhiya. Tila ito ang sentro ng lahat ng mahika sa paligid. Narito ang susi, sabi ni Lakanharaya. Ang kaniyang boses ay puno ng pag-asam. Lumapit kami sa altar at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang pag-init ng aking palad na parang may apoy na bumubuhay sa loob nito. Sa sandaling inilapat ko ang aking kamay sa altar, isang liwanag ang kumalat mula sa sentro nito. Nagbigay liwanag sa buong lugar. Ang mga simbolo ay nag-umpisang sumilay at umikot sa paligid. Ngunit bago pa man tuluyang maipaliwanag ang lahat, biglang bumukas ang isang portal sa harapan namin. Parang isang bintana sa ibang mundo, ang liwanag mula rito ay nag-umpisang humigop sa lahat ng nasa paligid. Nagkatinginan kami ni Lakanharaya, ang takot ay nag-umpisa sa aking dibdib. Ang oras ay dumating na, sabi niya, habang ang portal ay nag-umpisang humigop sa kanya. Ngunit hindi ako nag-iisa, Ija. May ibang puwersang nagigising. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malamig na hangin sa aking likuran. Tila may kung sino o kung anong presensya ang naroon, nagmamasid. Ang portal ay patuloy na naglalabas ng liwanag, ngunit ngayon ay may anino sa likod nito. Isang anino na parang aking nakilala. Bago pa man ako makagalaw, tuluyan kaming nilamon ng portal. Sa gitna ng liwanag, isang boses ang narinig ko, isang pamilyar na boses mula sa aking nakaraan. Ija, hindi ka nag-iisa. At sa isang iglap, ang lahat ay naglaho. Iniwan akong nag-iisa sa gitna ng kawalan. Hinihintay ang susunod na kabanata ng kwento. Nang bumalik ako sa lihim na silid sa ilalim ng lumang puno, hindi ko lubos akalain na ang paglalakbay na ito ay magiging hudyat ng pagbabago sa aking buhay. Ang silid ay puno ng mahiwagang enerhiya na tila bumabalot sa akin at sa tuwing papasok ako rito, nararamdaman ko ang bigat ng kasaysayan at ang mga kwentong nakaukit sa bawat sulok nito. Sa gitna ng silid, ang sinaunang tagapagtanggol, si Lakan, ay nakatayo na parang isang haligi ng tapang at karunungan. Narito na naman ako, Lakan, sabi ko habang tinatapik ang lumang pergamino. Ang pergamino na sa tingin ko'y puno ng mga lihim na hindi ko palubos na nauunawaan. Nagsimula akong magtanong sa sarili, ano ba talaga ang papel ko sa lahat ng ito? Bakit ako, sa lahat ng tao,
ang nakakagising sa isang bayani mula sa kanyang 100 taon ng pagkakahimbing. Silakan sa kanyang kahangahangang anyo ay tila laging may sagot sa bawat tanong ko. May dahilan ng lahat, anak, ang sabi niya sa akin. Ang iyong koneksyon sa lupaing ito ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. Habang kami nag-uusap, naramdaman ko ang pagtibok ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Isang paalala na ang mundo sa labas ng silid na ito ay patuloy na umiikot, puno ng mga panganib at misteryo na nag-aabang na tuklasin. Ngunit sa sandaling ito, narito ako sa lihim na silid, isang lugar kung saan ang oras ay tila nakatigil. Batid mo ba kung ano ang maaaring mangyari kapag ang iyong kapangyarihan ay tuluyan ng nagising? Tanong ni Lacan, at naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ko alam, sagot ko, sa pagitan ng kaba at pananabik. Ngunit handa akong matutunan. Sa mga nakaraang araw, natuklasan ko ang kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Mga anino ng nakaraan na naglalakad sa kasalukuyan, mga mensahe mula sa mga espiritu na bumubulong sa hangin. Unti-unti akong nagiging bahagi ng mundo ni Lacan at sa bawat hakbang ay nadarama ko ang responsibilidad na kaakibat ng aking kapangyarihan. May mga nilalang na nais kang pigilan, anak. Mga nilalang na matagal nang nakatago sa dilim. Babala ni Lacan sa akin. Sila ay magbabalik upang agawin ang kapangyarihan mo. Hindi ko maiwasang manginig sa kanyang babala. Sino ang mga nilalang na ito? Anong uri ng panganib ang dala nila? Ang mga tanong na ito ay nananatiling walang kasagutan. Ngunit ang takot na dulot nito ay tunay na nararamdaman ko. Ngunit huwag kang mag-alala, dagdag ni Lacan, sa iyong tapang at talino. Kaya natin silang harapin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng pag-asa sa aking puso. Hanggang sa isang kakaibang tunog ang pumukaw sa aming pag-uusap. Isang lagitik na tila nanggagaling sa likuran ng silid. Nagkatinginan kami ni Lacan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumayo kami at dahan-dahang lumapit sa pinagmulan ng tunog. Sa likod ng isang lumang kabinet ay may isang maliit na kahon. Isang kahon na tila hindi naroroon dati. Binuksan ko ito at sa loob ay may isang sinaunang susi. Kumikinang sa liwanag ng silid. Ang susi ay may mga ukit na hindi pamilyar sa akin, ngunit parang may bumubulong sa aking isipan na ito ay mahalaga. Hindi ko ito nakita dati, bulong ko kay Lacan. Ano kaya ang gamit nito? Ngunit bago pa man makasagot si Lacan, ang silid ay biglang nag-iba. Ang mga dingding ay nagsimulang magbago at ang mga ukit ay tila nabubuhay. Ang mga anino ay naglakad, bumuo ng mga hugis na hindi ko maunawaan. Sa gitna ng pagkagulo, ang susi ay biglang kumislap ng mas maliwanag at naramdaman ko ang isang puwersa na hinihila ako palayo. Lacan! Sigaw ko habang nararamdaman ang pag-ikot ng paligid. Ngunit ang tinig ni Lacan ay nawala sa ingay ng pagbabago sa silid. Ang huling bagay na nakita ko ay ang kanyang mukha na puno ng pag-aalala at determinasyon bago ako tuluyang nilamon ng liwanag. Sa isang kisap mata, ako ay nasa ibang mundo. Nang magising ako, ang paligid ay hindi na ang lihim na silid. Ako'y nasa isang lugar na puno ng mga puno at mga hayop na hindi ko pa nakikita. Ang hangin ay malamig at nagdadala ng kakaibang amoy. Nagsimula na ang aking bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi ko pa alam kung saan patungo. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na puno ng pananabik. Ano kaya ang nasa kabilang panig ng mahiwagang susi na ito? Nang umagang iyon, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Pakiramdam ko'y may kung anong kakaibang enerhiya ang pumabalot sa akin habang naglalakad ako patungo sa lumang kuta
kung saan ko ginising ang sinaunang tagapagtanggol. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ko. Hindi ko sinasadyang bumangon ang isang bayani mula sa kanyang daang taong pagkakahimbing. Ngunit ngayon, tila ako ang naging tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa pagdating ko sa lugar, nakita ko si Lakan, ang makisig at matapang na mandirigma na nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng alaala at pananabik sa mundo na kanyang iniwan noon. Lakan, tawag ko sa kanya. Halos pabulong. Agad niyang iniangat ang kanyang tingin at ngumiti. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko, nag-aalangan ngunit puno ng kagustuhang maunawaan ang kahulugan ng kanyang muling pagkabuhay. Maraming nagbago, sagot niya. Ang boses ay puno ng hinahon at pag-unawa. Ngunit may ilang bagay na nanatiling pareho. Ang hangin, ang lupa, sila'y hindi nagbago. Ngunit ang mga tao, sila'y tila nakalimot na sa kanilang mga pinagmulan. Tumango ako. Naiintindihan ang kanyang puntong nais iparating. Nagsimula kaming maglakad sa paligid at habang kami nag-uusap, ibinahagi niya sa akin ang kanyang mga alaala, ang mga laban na kanyang sinalihan, ang mga kaibigan na kanyang nakasama, at ang mga pangarap na kanyang binuo para sa bayan bago siya natulog. Sa bawat kwento niya, lalo kong nararamdaman ang kahalagahan ng kanyang presensya. Hindi lamang siya isang mandirigma, siya ay isang simbolo ng pag-asa at tapang para sa mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Ano ang dahilan ng kanyang muling pagkabuhay? Ano ang papel ko sa lahat ng ito? Habang lumalalim ang aming pag-uusap, nagulat ako nang bigla siyang tumigil at tumingin sa akin ng mataman. Alam mo ba kung bakit kita pinili? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay tila may lihim na nais ibahagi. Naguluhan ako. Pinili mo ako. Hindi ba't aksidente lamang ang lahat ng ito? Hindi aksidente ang pagkakabuhay ko, anak, aniya, na may misteryosong ngiti. May kapangyarihang hindi mo pa natutuklasan. Isang kapangyarihan na nagising sa iyong pagdating. Napalunok ako, hindi makapaniwala sa kanyang sinasabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, halos hindi makapagsalita. Ikaw ang susi sa pagbabalik ng balanse, sabi niya. Ang iyong presensya ay nagising sa akin. At sa pamamagitan mo, maaari kong muling itatag ang kapayapaan sa lupang ito. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at habang lumalalim ang gabi, mas lalo kong naunawaan ang bigat ng kanyang sinasabi. Ang kapangyarihang sinasabi niya ay tila nasa loob ko, ngunit hindi ko pa alam kung paano ito gamitin. Sa kabila nito, naramdaman ko ang pagnanais na matutunan ang lahat upang makatulong sa kanya at sa bayan. Ngunit bago pa man matapos ang aming pag-uusap, isang malakas na ingay ang pumukaw sa aming pansin. Mula sa dilim, isang anino ang lumitaw, mabilis at nagbabanta. Lakan! Sigaw ko, ngunit huli na ang lahat. Mabilis na gumalaw ang anino, tinamaan si Lakan, at siya'y bumagsak sa lupa. Tumakbo ako palapit, nanginginig sa takot. Lakan, anong nangyari? Dak, tanong ko, tila nawawala sa sarili. Ngunit bago pa siya makasagot, ang anino ay nagsalita. Isang boses na puno ng galit at puot. Hindi ka na dapat nagising, Lakan. Ang iyong panahon ay tapos na. Nakita ko ang determinasyon sa mga mata ni Lakan kahit na siya'y nanghihina. Hindi mo ako mapipigilan, sagot niya. Ang boses ay puno ng tapang. Sa takot ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngunit naramdaman ko ang init sa loob ko. Isang uri ng kapangyarihang nagsisimulang magising. Anak, gamitin mo ang iyong lakas, sabi ni Lakan. Ang kanyang huling habilin bago siya tuluyang nawala ng malay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na bumalot sa akin. Ang anino ay nagsimulang umatras.
Tila natatakot sa kung anumang kapangyarihan ang nagising sa akin. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano ito gagamitin. At sa pag-alis ng anino, iniwan niya ang isang pangako. Babalik ako. At sa susunod, wala na kayong magagawa. Nang matapos ang gabing iyon, naiwan akong nag-iisa, puno ng tanong at takot. Ngunit isa lang ang sigurado. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at kailangan kong matutunan kung paano gamitin ang kapangyarihang ito upang tulungan si Lakan at iligtas ang bayan. Bahagi 9. Ang paglalakbay sa nakaraan. Nang magising si Kael, ang tagapagtanggol na natulog sa loob ng 100 taon, hindi ko maalis ang aking tingin sa kanya. Ang kanyang presensya ay may kakaibang aura na tila bumabalot sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at karunungan na parang nakikita niya ang kabuuan ng aking pagkatao. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang mundo ay mas malaki kaysa sa aking naisip. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang lakas, nag-umpisa siyang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan, ang kanyang mga laban at pakikipagsapalaran. Sa bawat salaysay, parang nabubuhay ang mga larawan sa aking isipan. 100 taon ang lumipas, subalit ang mga alaala niya ay sariwa pa rin, puno ng damdamin at kulay. Ano ang nangyari noong huling laban mo? Tanong ko, puno ng pag-aalala at pagkasabik. Nagbuntong hininga si Kael at sa kanyang tinig ay naroon ang bigat ng 100 taon. Nang umalis ako sa labanang iyon, alam ko na ang aking misyon ay hindi patapos. Ang huling laban ay hindi pagwawagi, kundi isang paghahanda sa mas malaking pagsubok na darating. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba sa kanyang mga sinabi. Ano kaya ang pagsubok na iyon? At paano ako magiging bahagi nito? Hindi ko na malayang ang aking mga kamay ay malamig na. Ngunit sa kabila ng takot ay naroon ang isang bahagi ng aking sarili na nasasabik sa kung ano ang mangyayari. Ikaw ang susi, biglang sabi ni Kyle, at ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang ningning. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Ang iyong dugo, ang iyong pagkatao ay may kapangyarihan na magbukas ng mga daang matagal nang nakasara. Sa iyong pagising sa akin, ikaw din ang nagbukas ng pinto sa mga sinaunang lihim. Ngunit kailangan mong mag-ingat sapagkat hindi lahat ng mga lihim ay dapat malaman. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin. Ako ang nagising sa kanya, ngunit ano ang ibig sabihin ng pagiging susi sa mga sinaunang lihim? Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung ano ang magiging kapalaran ko sa paglalakbay na ito. May kailangan tayong puntahan, sabi niya, at ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Sumunod ako sa kanya habang kami ay naglakbay sa 100 na tila pamilyar, ngunit hindi ko alam kung saan patungo. Ang paligid ay nagbago. Mula sa madilim na kagubatan, kami ay nakarating sa isang lugar na puno ng liwanag. Ang hangin ay may kakaibang amoy at ang lupa ay tila umaawit sa ilalim ng aming mga paa. Ang lugar na ito, sabi ni Kael, ay ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Dito nananahan ang mga lihim ng nakaraan. Bigla kong naramdaman ang pagkilos ng hangin at sa isang iglap ay napuno ng mga imahe ang aking isipan. Mga sinaunang tagapagtanggol, mga halimaw, at mga makapangyarihang nilalang. Sa gitna ng lahat ng ito, isang mukha ang lumitaw. Isang batang babae na tila ako, ngunit mas matanda at puno ng karunungan. Siya ay ikaw, sabi ni Kael, na para bang nabasa ang aking iniisip sa ibang anyo, sa ibang panahon. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang impormasyon. Paano ako magiging siya? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang mga tanong ay tila bumabangon sa aking isipan. Walang mahanap na kasagutan.
Habang kami ay naglalakad, naramdaman kong ang paligid ay nagbabago. Ang liwanag ay unti-unting naglalaho at ang hangin ay nagiging malamig. Ang dating mapayapang lugar ay napalitan ng kaba at sa isang iglap ay naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko mawari. Biglang tumigil si Kael at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. May darating, sabi niya, halos paanas. Sa harap namin, mula sa kadiliman, ay lumitaw ang isang figura, isang nilalang na puno ng kapangyarihan at galit. Ang kanyang anyo ay hindi ko maipaliwanag, ngunit sa kanyang presensya ay naroon ang isang hindi maipaliwanag na takot. Ikaw ang susi, sabi ng nilalang. Ang kanyang tinig ay umaalingaw sa buong paligid. At sa iyong pagbukas, kami ay nagising. Sa paglitaw ng nilalang, naramdaman kong ang aking mundo ay nagbago. Ang twist na ito ay hindi ko inaasahan, ngunit alam kong ito ang simula ng isang mas malaking laban. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pag-asa na sa bawat hakbang, sa bawat laban, kami ni Kael ay magkasama. Ngunit ang tanong ay sa ano ang kapalaran na naghihintay sa amin? Sa sandaling iyon, habang nakatayo ako sa gitna ng makapal na kagubatan, naisip kong ang lahat ng ito ay tila panaginip lamang. Isang linggong lumipas mula ng aksidente kong mabuhay ang sinaunang tagapagtanggol ng aming bayan. Si Lakan Araw, hindi ko kailanman inakala na ang pag-aaral ko ng mga lumang teksto sa silid-aklatan ay magdadala sa akin sa ganitong sitwasyon. Noong una, hindi ko pa rin matanggap ang ideya na ang isang bayani mula sa mga alamat ay tunay na nagising mula sa kanyang mahaba at mapayapang pagkakatulog. Ang kanyang presensya ay tila alon ng enerhiya na bumalot sa buong kalikasan. Ang mga puno ay tila yumuyuko sa kanyang bawat hakbang at ang mga ibon ay sumasabay sa kanyang pag-awit ng sinaunang awit ng buhay. Ano ang iniisip mo, batang babae? Tanong ni Lakan Araw habang patuloy siyang naglalakad sa aking tabi. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng karunungan na para bang ang bawat salita ay may dalang mensahe mula sa nakaraan. Iniisip ko lang po kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sagot ko, bakit ako? Bakit ngayon? Ngumiti siya, isang nangiti na tila may pakahulugan, ngunit hindi ko agad mawari. Lahat ng bagay ay may dahilan, kahit pa ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit ang kasagutan ay hindi laging makikita sa simula. Habang patuloy kaming naglalakad, naramdaman ko ang pagigting ng hangin. May kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga alon ng hangin ay tila may dalang babala. Naramdaman ko rin ang pag-aalala ni Lakan Araw sa kanyang mga mata. Alam kong may paparating na panganib, ngunit hindi ko alam kung kanino ito nagmumula. Ang mga anino ng nakaraan ay muling bumabalik, sabi ni Lakan Araw habang tumigil siya at tinitigan ang kalangitan na unti-unting nagdilim. At kailangan nating maging handa. Bigla kong naalala ang mga kwento ng aking lola tungkol sa mga sinaunang kaaway ng bayan. Mga nilalang mula sa dilim na naglalayong sakupin ang aming tahanan. Ngunit hindi ko akalaing magkakaroon ito ng kaugnayan sa aking kasalukuyan. Anong gagawin natin? Tanong ko, ramdam ang kaba sa aking dibdib. Ang unang hakbang ay alamin kung sino ang muling nagising sa mga anino. Sagot niya, kailangan nating bumalik sa lugar kung saan ka unang nakausap ng mga espiritu. Nagpatuloy kami sa paglalakbay patungo sa sinaunang dambana, sa gitna ng kagubatan, kung saan ko unang nakita ang mahiwagang bato, na nagbukas ng pinto para kay Lakan Araw. Habang papalapit kami, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang, na para bang ang lupa mismo ay nagbabala sa akin na huminto. Pagdating namin sa dambana, naroon ang isang kakaibang liwanag na bumabalot sa paligid. Ang hangin
ay puno ng mga bulong na hindi ko maintindihan. Naroon ang mga simbolo sa mga bato na biglang nagningning, tila may sariling buhay. May ibang puwersa dito, sabi ni Lakan Araw, na tila nag-aalala. Hindi ito bahagi ng ating mundo. Nang bigla, isang anino ang lumitaw mula sa kawalan, at isang tinig na malamig at puno ng galit ang umalingawngaw sa paligid. Matagal na kaming naghintay, Lakan Araw. Ang iyong pagkagising ay hudyat ng aming pagbabalik. Napatingin ako kay Lakan Araw at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ko matantya kung paano namin haharapin ang bagong banta na ito. Ngunit bago pa man kami makapag-isip ng susunod na gagawin, ang anino ay biglang lumapit at bumalot sa akin. Naramdaman ko ang lamig na tila umabot sa aking kaluluwa. Lakan, ano ito? Sigaw ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya na pumapasok sa akin. Parang may puwersang nagtutulak sa akin mula sa loob, isang puwersang hindi ko maipaliwanag. At sa isang iglap, isang alaala mula sa nakaraan ang sumulpot sa aking isipan. Hindi lang ako basta isang batang babae. Ako ay bahagi ng isang sinaunang lahi na may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu ng kalikasan. Ang aking pagkagising sa kapangyarihang ito ang magdidikta ng aming kapalaran. Ngunit bago ko pa man lubos na maunawaan ang lahat, ang anino ay biglang naglaho at naiwan kaming nakatayo ni Lakan Araw, puno ng bagong kaalaman, ngunit walang kasiguraduhan sa mga susunod na mangyayari. Sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang naglalaro sa aking isip. Ano pa ang hindi ko alam tungkol sa aking sarili at sa aming nakaraan? At paano ko magagamit ang bagong kapangyarihang ito upang maprotektahan ang aming mundo? Sa ilalim ng malakristal na liwanag ng buwan, naglalakad ako sa pampang ng ilog kung saan unang nagising si Lakan Bima. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagkabog ng aking dibdib, tila isang misteryosong musika na nag-uugnay sa akin sa daang taon ng nakaraan. Ang mga alon ng tubig ay waring humuhuni ng sinaunang awit, isang awit na tanging ang mga may pusong handang makinig ang makauunawa. Matapos ang mga pangyayari sa kagubatan, tila ba unti-unting nagkakaroon ng saysay ang mga katanungan sa aking isipan. Sino nga ba si Lakan Bima? Bakit siya napili bilang tagapagtanggol ng aming bayan? At bakit ako, sa dami ng tao sa mundo, ang nagising sa kanyang mahimbing na pagkakatulog? Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin mawari kung paano ko nagawa iyon. Ang mga alaala ng gabing iyon ay tila mga piraso ng puzzle na hindi ko pa lubos na maipagsama-sama. Ngunit isang bagay, ang malinaw, may layunin, ang pagbabalik niya. At sa kabila ng takot na bumabalot sa aking puso, nararamdaman kong may bahagi sa akin na nakatakdang maging bahagi ng kanyang misyon. Habang naglalakad ako sa tabi ng ilog, nakita ko si Lakan Bima na nakatayo sa ilalim ng isang puno ng balete. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila may hinahanap na sagot sa mga bituin. Lumapit ako sa kanya, at sa kabila ng kanyang tahimik na anyo, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga iniisip. Lakan Bima, simula ko. Anong balak mong gawin ngayon? Hindi siya kaagad sumagot. Sa halip, hinaplos niya ang mga dahon ng balete. At sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng koneksyon ang kanyang mga daliri sa mga ugat ng puno. Maraming bagay ang nagbago habang ako'y natutulog, wika niya sa wakas. Ngunit ang tungkulin ko ay hindi naglaho. Nais mo bang ipagpatuloy ang laban na sinimulan mo noong una? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Sa kabila ng kanyang lakas at tapang, hindi ko maalis sa aking isipan ang panganib na maaaring idulot nito sa kanya at sa aming lahat. Oo, ngunit hindi na ako nag-iisa.
sagot niya. Ikaw at ang mga tulad mo, ang bagong pag-asa. Ang mga puso ninyo ang magpapatuloy ng laban? Nakaramdam ako ng gulat. Ako, isang simpleng bata, ay may bahagi sa kanyang dakilang misyon. Hindi ko alam kung kaya ko bang sukatin ang bigat ng responsibilidad na iyon. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang kakaibang liwanag ang nagmula sa ilog. Ang tubig ay nagmistulang salamin na nagpakita ng isang imahe, isang bayan na nasusunog, mga taong tumatakbo, at isang nilalang na may anyong halimaw na naglalakad sa gitna ng kaguluhan. Ang tanawin ay tila isang babala, isang pangitain ng hinaharap na hindi maaring ipagsawalang bahala. Lakanbima, ano iyon? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng takot. Isang babala? Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang nilalang na iyon ay hindi basta-basta. Siya ang dahilan kung bakit ako isinilang muli sa mundong ito at hindi lamang ako ang kailangan upang talunin siya. Ngunit paano natin siya matatalo? Tanong ko, habang ang imahe ay unti-unting naglalaho, naiiwan sa akin ang bigat ng responsibilidad na ipinataw sa amin. Ang sagot ay nasa iyo. At sa mga tulad mo, wika ni Lakanbima, ang sinaunang kapangyarihan ay nasa inyong mga ugat. Kailangan natin ng pagkakaisa upang magtagumpay. Napatingin ako sa kanya. Nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit bago ko pa man siya matanong, isang malamig na hangin ang dumaan. At sa isang iglap, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Itinaas ko ang aking mga kamay. At sa aking pagtataka, isang liwanag ang lumitaw mula sa aking palad. Isang liwanag na tila isang kapangyarihang hindi ko pa nalalaman. Lakanbima, ano ito? Tanong ko, puno ng pagkamangha. Ang iyong kapangyarihan, sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Magsisimula ang paglalakbay mo at hindi ka nag-iisa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagong simula. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang tunog ang lumitaw mula sa likuran namin. Isang footsteps na dumarating mula sa dilim. At sa kabila ng aking pagkamangha sa bagong natuklasan, naramdaman ko ang panganib na papalapit. Lakanbima, may paparating, bulong ko, habang ang aking puso ay muling bumilis ang tibok. Lumapit siya sa akin at sa kanyang mata. Nakita ko ang determinasyon na hindi basta-basta magigiba. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kapangyarihan na nag-uugnay sa amin. Isang kapangyarihan na mula sa mga bituin, mula sa mga ugat ng lupa, at mula sa mga pusong handang lumaban. Bahagi 2. Ang pagsilang ng liwanag. Hindi ko maipaliwanag ang kaba sa aking dibdib habang dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid kung saan nagising ang tagapagtanggol. Ang hangin sa paligid ay tila puno ng misteryo. Bawat hakbang ko'y parang umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang silid ay walang ilaw maliban sa mahina at mahiwagang sinag ng buwan na pumapasok sa bintana. Nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita ko ang mga sinaunang ukit sa dingding. 100 taon na ang lumipas, subalit ang presensya ng tagapagtanggol ay tila sariwa pa rin sa bawat sulok ng silid na ito. Ang tagapagtanggol na kilala sa pangalan na Lakan-Alon ay nakatayo sa gitna. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko siya nagising at kung anong kapalaran ang naghihintay sa amin. Ang kanyang matikas na anyo ay nagbibigay ng kakaibang lakas at kapanatagan. Ngunit sa likod ng kanyang matibay na panlabas ay naroon ang mga tanong na hindi ko masagot. Anong nangyari sa mundo habang ako'y natutulog? Tanong niya sa akin. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng awtoridad. Kahit pa natatakot ako, naglakas loob akong sumagot. Maraming nagbago, Lakan-Alon. Ang mga tao ay nabubuhay na ngayon sa teknolohiya, ngunit ang mga sinaunang kaharian
at tradisyon ay unti-unting nalilimutan. Kailangan ka namin? Ngunit bago pa man ako makatapos, biglang rumagasa ang malamig na hangin sa silid na tila may dalang babala. Narinig ko ang mga yapak sa labas, mga ingay na nagmumula sa mga nilalang na hindi ko mawari kung saan nagmula. Ang mga anino sa labas ng bintana ay nagkukumpul-kumpol, tila gumagalaw ang mga ito nang may layuning hindi ko alam. Ang gabi ay naging mas madilim. At sa kabila ng aking pangamba, alam kong hindi ako nag-iisa. Lumapit si Lakan Alon sa akin. Ang kanyang kamay ay nagbigay ng init at lakas. Hindi lang ikaw ang nagising sa aking pagbalik, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa. May mga puwersa na nais bumalik sa mundo, mga puwersang hindi natin dapat pabayaan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa mga anino sa labas. Parang may isang bahagi sa akin na umuugong. Isang bahagi na hindi ko paganap na nauunawaan. Akala ko noon ay simpleng aksidente lang ang lahat. Subalit ngayon nagiging malinaw na may mas malalim na dahilan ang aking pagkakatagpo sa tagapagtanggol. Ang mga anino. Lakan Alon, paano kung hindi sila mga kaaway? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-asa. Hindi lahat ng madilim ay masama. Minsan, ang liwanag ay nagmumula sa kadiliman. Bago pa man ako makapag-react sa kanyang sinabi, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa akin. Ang mga anino sa labas ay tila naglalapit, hindi upang salakayin, kundi upang makipag-ugnayan. Ang aking puso ay tumibok ng mas mabilis, tila may sinusundang ritmo. Ang mga anino ay naging mas malinaw, mga hugis ng nilalang na nag-aalok ng tulong sa halip na panganib. Sa isang iglap, naunawaan ko ang aking papel. Hindi lamang ako ang nagising kay Lakan Alon, kundi ako ang susi sa isang bagong simula. Ang mga anino ay hindi kaaway, kundi mga kaalyado sa nalalapit na labanan. Ang aking pagkakatagpo sa tagapagtanggol ay hindi aksidenteng dala ng pagkakataon, kundi tadhana na magbibigay daan sa isang bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, naroon ang isang mahiwagang babala. Hindi lahat ng anino ay kaibigan, at hindi lahat ng kwento ay nagtatapos ng masaya. Sa kabila ng bagong natuklasan, alam kong may mga panganib pa ring darating. At ang mga panganib na iyon ay maaaring magmula sa lugar na hindi ko inaasahan. Biglang bumukas ang pinto at isang figura ang lumitaw, isang figura na hindi ko inaasahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at ang kanyang presensya ay puno ng awtoridad na katulad ni Lakan Alon. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng figura. Ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng bawat shadow ay naroon ang liwanag. At sa likod ng bawat liwanag ay naroon ang shadow na hindi ko paganap na nauunawaan. Ang aking pagkilala sa figura ay ang susi sa paganlak ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Ngunit sino siya? At bakit tila hinintay niya ang aking pagdating? Ang sagot ay nasa likod ng pinto. At sa aking pag-unawa, isang bagong kabanata ng kwento ang magsisimula.